Hello, welcome back sa ating GD6 na AI for Games. So, bilisan lang natin. Gawin natin ngayon is yung worker natin pwede na mag-gather ng resources. Because sa ating managers, meron na tayong gold, di ba? Nasaan na ba yun? Managers! Okay. And then, ayan. So, di ba? So, paano ba mag-gather ng resources? Una-una, gawa tayo ng 3D object. Siguro sphere lang siguro muna. And then gawin natin 5. So, wait lang ha. Tapos, medyo ibaba natin ng ganyan. And then, add tayo ng navmesh obstacle. So, navmesh obstacle, naka-carve. And I think okay na yan. Wala na tayong i-edit dyan. Tapos, gawin natin itong resources. Tama ba spelling ko? Bahala na yan. Basta yan. And then, gawa tayo ng script. So, dito. So, create. Wait lang, meron na ba ako resources? I think meron na. Kasi nakatulog ako. Gold, meron na nga. So, ito. Gawa ka ng gold resources. Open. Wait lang, hindi ko ma-open. So, after nyan, oops. Ito yung script. But una-una, bago tayo mag-edit ng ating gold resources, punta muna tayo sa ating player manager. Player manager. So, sa player manager, ganito lang yung gawin natin. Nasaan na ba? Dito sa baba. Tawagin natin dito sa baba as for resources. So, wag na lang. Find command center. Kasi si command center, dyan magda-drop ng resources yung ating worker. So, gawa tayo ng public na command center. Tapos, find command center. So, sa ating command center, need natin ito. So, gawa ka nito. So, i-type mo yan. Baka makalimutan mo. And then, ito yung, kasi, kung building data lang kasi, scriptable object lang nakukuha natin yan. Unlike nito, pag script yung nakuha natin, isang mono behavior, then for sure, meron niyang transform. So, kasi mamaya, gagamitin natin ito, kukunin natin yung transform para dun babalik si worker. So, dito naman sa ating resource management, need tayo gumawa ng public na void, mag-add ng gold. Para once na nag-reach na si worker dun, then mag-add tayo ng gold sa ating player manager, sa ating resources. And then, dito naman tayo sa ating worker. Okay, sa worker. So, gold resource na lang muna. So, medyo marami sa... Okay, sa gold resource, so, remove na lang muna natin yan. Gawa tayo ng header para mas maganda tingnan. Resource na settings. Tapos, need natin ng public int gold per trip. So, with initial na ganyan. And then, public float na duration. So, gathering time. And then, wait. Need din natin if depletable ba yung ating resources. So, header na depletable. Yeah, depletable settings.
And then public na boolean, is it depletable? And then sa baba, need natin ng public na float, total gold. So, gaano ba karaming gold natin makukuha sa itong resource na to? So, public na int gather gold. Gather gold. Tapos, if naka-true yung depletable, is depletable, then check natin if yung total gold natin is lesser than 0, then we say return. So, ibig sabihin, wala nang laman, then di na pwede mag-gather. So, dito naman, int gathered. So, gathered is equals to ito. Total gold int na lang ito. Ayan. And then, total gold minus ating na-gathered. So, if our total gold is lesser than, wait lang, may tumatawag. If our total gold is lesser than 0, then pwede tayo mag-add ng logic dito. But else, pwede na tayo mag-return sa gather. And then, dito naman, sa labas ng ating if, so arrange lang natin. Then, sabihin natin, para ito sa infinite na resource. So, sabihin, di nababawasan ng resources. So, kung for example, baka nagtaka ka, bakit hindi tayo walang timer. So, sa worker tayo maglagay ng timer sa gathering niya. So, bool has gold. Check natin if meron pa bang gold kasi useful to para sa ating player, sa ating worker. So, if is depletable, then we say ganito. So, return total goals greater than 0. So, boolean lang yan. Okay, and then, kay worker naman tayo. Nasa na ba si worker? Nasa units. Ayan. So, sa ating worker, merong madadagdag sa ating state. So, yung moving to resource, and then gathering, tapos returning to base. Ayan. And then sa baba ng ating build timer, ito naman is for gathering variables. So, una, need natin ng goal resource, and then our target resource, and then command center, kung saan tayo babalik. Command center, then target command center. Oops. And then int kung ilang gold yung na-carry natin. Tapos yung float para sa ating gathered na timer. Then sa baba, dito sa ating mga worker state, gawa tayo ng else if para sa ating current state. Current state is equals to worker moving to resource. And also check natin if arrived na siya sa ating resources para ma-check natin, para mag-start na tayo ng gathering. And then annoying masyado. Then dito naman is for our else if na current state is equal to our worker na gathering. Ayan. Okay. Else if na naman para sa ating current state equal sa ating
worker state na return to base, then check natin if arrived na siya para pwede natin i-deposit yung gold. So ganito ang mangyayari sa ating moving to resources, then gawa tayo ng start gathering. So dito naman para sa ating gather timer. So gather timer plus equals sa ating time dot delta time. Then if our gather timer is greater than or equal sa ating target na resource, kunin natin yung gather time ng resource na yan. And then pwede na tayong mag finish gathering. So gathering, and then we say our gather timer is equals to 0. Ayan. And then dito naman deposit gold. Okay, and then unahin natin si gathering na start gathering. So, sa ating start gathering, we say void tapos start gathering. Okay, sa ating start gathering, so if our target resource is equal to null, then or our target resource doesn't have a gold anymore, then dito is cancel gathering na. And then sabihin natin dito lagay tayo ng return. But if ito is never nag-true, then sabihin natin dito yung current state natin is equal to worker na gathering. Tapos need natin mag-reset. But wag na kasi mag-reset din naman tayo dito. So, pero siguro maglagay na para mas safe. Okay? And then dito naman sa baba, para sa void na finish gathering, then sabihin natin dito na if our target resource is not equal to null, sabihin may laman, and then yung ating carried gold is equals na sa ating target source dot gather gold. Okay, then reset na naman natin para mas safe talaga. And then check natin yung target center natin is not equal to null, baka kasi magka-problema. What if nag-gather siya, then after niya mag-gather, balik na siya, tapos sira na pala yung base, then try to search another command center. So our current state will be working return to base, and then base dot move to sa ating target command center dot transform dot position. Okay, and then if nasira yung ating command center, then we say cancel. Wala pa pala tayong cancel gathering. Cancel gathering. Then sa deposit na naman, void deposit gold. Una-una, need natin yung carried gold natin is may laman. If our carried gold is greater than 0, for sure may laman yan. Then hanapin natin yung player manager .instance .add tayo ng gold sa ating carried gold.
Ito naman, reset na natin. So, create goals equals to 0. And then, if our target resource is not equal to null, and yung target resource, if meron pang laman, if meron pa ba siyang laman, then balik tayo. So, current state is equal to worker state, move to resource. So, balik tayo sa ating, and then move na naman tayo doon. But this time, punta tayo sa ating target na resource. Else na naman, baka biglang naubos or ano ba, nagka-problema, then cancel gathering na naman ulit. So, palagi tayong gumagamit ng cancel gathering. So, gawin na natin yun. So, void, gawin na lang natin public para pwede natin gamitin sa ating selection manager. So, gathering, cancel gathering, and then our target source is equals to null. Bakit naging name? And then our target command center is equals to null. And then our carried gold is equals to 0. Our gather timer is equals to 0. Tapos if our current state is equal to worker na moving to source, or our silang apat, copy na lang natin. Ito is for gathering. Ito naman is for return to base. Then if isa dyan is nag-true, then sabihin natin ating current is to idle na kasi kinancel natin. Ba yan? Wait. Okay, mali. Ayan. Okay, save. And then dito lagay natin dyan itong mga ganito na yan. Wala palang mga semicolon, literal na programmer. And punta na naman tayo sa ating selection manager. So sa selection manager tayo. Okay. Sa selection manager, gawa tayo ng methods. Sa baba na lang ng show target marker. So void try handle resource click. Sabihin, try natin if pag-click natin merong resource gold na component. So list ng ating worker. So bakit gumawa tayo ng list dito? Kasi kukunin natin yung selected natin na worker sa ating selected object. Okay, mali-mali pa yung spelling. So selected workers is equals to new list worker. And then for each object is obj is no worker na lang, worker obj in selected object, tapos if object is worker and then name, variable name na worker, and worker that can be moved. So kung pwede natin siyang i-move, then
sabihin natin select yung selected workers dot add sina worker. After nyan, sa baba ng for each, if our selected workers dot length, wait, length ba? Count pala kasi list pala to. So that count is greater than 0 or equal na lang sa 0 para mag-return na lang tayo. So example, no workers selected. Then sa baba mag-raycast na tayo. So pwede nang for sure alam niyo na paano mag-raycast. So ganito na lang, i-copy and paste ko na lang ito para mapadali. So sa ating vector 2, oops, ayan, so ito yung kulang sa ating worker, wala tayo na ganito. So deselect din natin. So need din natin mag-deselect. So para sa ganyan. So instead na void, gawin na lang nating boolean pala to. So return false. Ito naman if, then return false. So pause nyo na lang para ma-copy ninyo. And then dito sa ating assign worker, need natin balik sa ating worker para gumawa ng method. So nasa na ba? Pili tayo sa gathering above nito. Okay. So public void na assign gathering task sa ating gold na gold resource. Kasi kung babalik tayo dito, so you can see if yung meron tayong selected worker and then tumama yung ating raycast na may laman na or may component na gold resource, tapos check natin if that resource, if that object merong may laman pa, then assign tayo ng worker. Tapos after natin mag-assign ng worker, i-deselect natin. So gamit tong function na yan. So i-save ko muna. Okay, balik tayo kay assign worker. So unahin natin cancel sa ating construction, cancel sa ating gathering, tapos target na resource is equals na sa ating resource. And then our target command center is equal sa ating yung ginawa natin sa player manager dot instance dot find command center. And then if our target command center is null, then sabihin natin na debug.log, mag-log warning na lang na no command center found. Okay, and then our current need natin mag-return dito para di siya mag-proceed sa baba. Then our current na state is equals ating worker state na moving to resource. Then lastly, set natin yung timer to 0. And then balik sa selection manager kasi need natin i-trigger yan. So i-trigger muna natin. So paano ba natin siya i-trigger?
dito sa ating handle nasaan na ba yun? Dito. So, below lang ng is in attack mode. Okay. If our try handle resource click is true, then sabihin natin dito na mag-return na lang tayo dyan. Pwede tayo mag-debug .log. Sabihin natin resource ganyan. And then save natin. I think may kulang kasi kung balik tayo sa ating player manager, 'di ba nag-add tayo nito. But ang problema kasi niyan, nag-add tayo hindi tayo nag-add tayo but di natin nilagyan. So 'di ba paano nagka-value yung player building? So dapat galing dito. So punta tayo sa ating base building. So base building. Okay, sa base building, sa ating base building dito sa baba. So kailangan natin ng tulad na ganito. So balik sa selection manager, sa player manager, gawa tayo ng baba lang nito. So we say dito is record base building. Tapos pwede nating i-copy na lang ito. Okay, copy natin, but this time palitan natin ng name. So ang name natin gamitin dyan is register player building or register base na lang, base building. Dito naman is unregister base building. Tapos dito is mag-add tayo ng player building and player dito. But this one should be hindi siya dapat building data. It should be based building. Then dito is building. Remove natin. Okay, bumalik pala yung annoying na copilot na yan. So ito, paste natin dyan. And then remove lang natin. Tapos dito naman remove natin ito. Paste, then ganyan. So okay, ganyan lang. Save natin. Need natin ito i-call dito. Dito is this. Then unregister natin siya. This one is unregister base building. Okay. So bago pa pala natin i-test, may i-edit tayo. Katulad nito na instead na worker, gawin na lang nating var. Kasi dito sabi na natin dito if yung object is worker. So kasi kanina, alam naman natin na worker na pala yun. And then bakit na ganito pa? So ganito na lang. Gawing var na lang yan. And then remove natin to para hindi annoying sa ating console. Tapos sa ating worker, sa worker natin, meron tayong i-add. Nakalimutan natin dito. Sabihin natin na target base that move to sa ating target resource the transform that position. And then sa ating move to naman, kailangan din natin mag-end dito. And if our current state
is not equal to gathering. Okay, save natin to sila and check natin. Tapos yung resources, add component lang tayo ng ito. So, wait lang. So, click mo yung resources. So, mag-add lang tayo. So, patulad nito, na-add ko na. So, like for example, if wala pa, add component, then gold resources. And then, save natin. Click mo na kaagad si player manager. Nasaan na ba si player manager natin? Nawala. Bakit nawala? Player manager. Yan, start natin. So, una-una, build tayo ng building. So, ito yung starting gold natin. Then, once na nagkaganito, may population na 5. Then, pwede na tayo mag-build ng barracks. Like for example, mag-build tayo ng mga worker. Then, punta tayo dito. So, as you can see, meron na nga. Then, for example, another na ganyan. So, example ganito. Build tayo ng maraming workers. Tapos, punta tayo dyan. Lure natin yung enemy natin. Takbo. So, anong mangyayari nito pag ganyan? Okay, nagsishoot siya. Wala. Try natin dito Yun. So, yan lang. Then, next na is AI na natin. So, it means, meron na kasi tayong mga kumpleto na yung pang-build ng building, pang-build yung state machine ng worker, state machine nating mga combat unit. And so, meron na din tayong resources, nakaka-gather na din. So, pwede na tayong gumawa ng AI. Okay? So, I think mahirap yan, pero gawin natin yan.